lang po ang pinanghahawakan ko. At saka ako, huwag niyo hong sabihin na sarado yung isip ko. Ganito yon. Parang ganito lang yun eh. Ako, pro FLM, tayo magkalaban. So hindi ko ho papayagang influensyahan ng kahit sino sa paligid ko na anti-FLM yung paniniwala ko. Manalo man o matalo si FLM, at least I stand strong for him. Pinaglaban ko siya, pinaniwalaan ko siya. At kung matalo man siya, di tatanggapin kasi talo siya eh. Pero hindi ibig sabihin na yung tao, laglag na, ilalaglag mo pa. I'm not that kind of person. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kapag kaibigan nyo ang isang Ate Marbs. Kasi hanggang dulo, ipaglaban kayo niyan. Ganon. Kahit mali na kami, pag tatanggol mo pa rin kami. I never say na maliit. Kasi alam mo, Boss Mac, ako yung tao na hindi ako naninira, wala akong inaapakan, wala akong sinasagasaan. Sa pagtanggol ko kay FLM sa social media, wala ako ni kahit isang taong na sinaktan, binato ng masasakit na salita. Na kung tutuusin, yung si Nada Kings, si Pogenius, si Makagago, masama na rin ho ang loob ko ng mga time na yun sa kanila kasi parang pakiramdam ko, durog na si FLM, dinudurog pa rin. Pero never silang nakarinig sa akin ng mga salitang kinalaban ko mismo sila. Never ko silang kinalaban ng masasakit na salita sa social media. Dinaan ko po lahat sa diplomasya. Dinaan ko po ang paglaban to kay FLM sa kung paanong paraan na ipaglaban ko po siya na wala akong taong nasasaktan at nasasagasaan at wala akong taong nabubuli kagaya po na nangyari kay FLM sa social media. Yun nga, kasi siguro alam mo naman na kaya si FLM ay maraming nakakalaban dahil na rin sa kanyang ginagawang pangbubuli, panggagago sa mga tao. Siguro, di naman lingid sa kaalaman mo yan. Pero, di ba, sabi mo nga, pinagtatanggol mo pa rin siya. So, parang, ang pinagtatanggol mo, okay lang sa'yo, na ang pinagtatanggol mo pala, yung mali. Kasi, alam mo naman mali yun eh. I never say, Boss Mac, ang sabi ko nga po sa inyo, based lang po ako sa kung sasabihin ng korte na mali siya, doon lang po ako agree kasi decision po yun ng korte. Pero yung pag-agree ko na yun, siguro tatahimik ako. Hindi na ako yung pero alam mo yung alam mo yung kaso niya na anti-alias law na ano siya na alam ko yun kasi ang alam ko nung time ay nung nakaraan, hindi ko alam kung March ba yun, sinend niya sa akin yung video na yun. Pinanood ko yan sa YouTube kasi kaya naging masaya din po ako para sa kanya. Alam ko yun kasi nung time na yun na sinend niya po yan sa akin. Anong oras yun? Mga maaga, 9 o'clock. Kaya napanood ko po yun sa YouTube. Sinend niya sa akin yung link. Oo. Okay. So, alam mo naman palang convicted siya doon. Jadi, parang napatunayan na ng korte na hindi. Kahit may alias ko, convicted siya doon. Hindi ko pa alam kung yun po yun, pero mayroon siya kasing video nung nakaraan na ginawa na na yun, natapos na yun, na parang acquitted siya doon. Hindi ko lang mababalikan kung yun ba yun ha, pero ayoko nang itakakal dito ng mas malalim. Ay, okay na po yan. Siguro yun. Okay na po yan. Siguro sinasabi mo. Pero yung anti-alias law, parang dalawa yun eh. Dalawa yung na-convict siya doon at napatunayan. Ayoko kung magkamali sa sasabihin ko kasi mas hindi ko po siya Boss Mac na panood ng mas malalim. Ayaw mo magkamali. Po yan dito. Okay, sige. Okay. Ngayon, eto. Ikaw ba naniniwala? Hindi ko kasi masyadong sabi ko nga po, ang kaya ko lang ho sagutin, Boss Mac, is yung alam ko. Pero kung hindi ko naman alam na wala talaga akong kasi I think way back 2020 pa po yan. So marami na pong nangyari sa mga panahong yun. Kaya hindi ko na po sasagutin. Sige. Ito na tanong ko. Ikaw ba'y naniniwala kang Marcos o isang Marcos ang isang FLM? Yun nga, 'di ba? Ang sabi nga, 'di ba? Ay tanungin na lang po natin ang nanay niya. Kung anong sasabihin ng nanay niya, doon ako maniniwala. 'Di ba? Pero ko talaga, kahit Marcos man o hindi si FLM, nakabakat na po yun sa mga Pilipino. Babawiin man po yan ng, tawag dito? Ano ngang ahensya nakalimutan? Nabablock ako. Sige. Babawiin man po yan sa kanya, hindi na ho maaalis yung tatak na pangalang FLM. Unless lang siguro pag nagkaroon ng batas na,
Pag sino man ang marinig na tao dyan na magtawag kay Norman Mangusin ng FLM ay magmumulta ng ganito. Pero once na walang ganon, hindi po maaalis sa taong bayan na FLM pa rin po ang tawag sa kanya. Totoo nga, even sa Ayun. mga kaibigan ko sa Europe, pag nagchat-chat, ay kamusta si FLM? Kilala na nila si FLM talaga. FLM na talagang tawag nila, hindi Norman Mangusin. Mga pamilya ko, FLM na rin ang tawag. Okay. Oh, eto, Then one time, total, labas na tayo dun sa mga usapin sa mga kaso, sa mga pagka-Marcos. Meron ako isang Okay po. ipe-play na video. Importante 'to, eh. Alam ko napanood mo na 'to, pero kasi for the sake of argument, gusto kong marinig ang opinyon ng isang nagmamahal kay FLM na malaman ko ano ang opinyon niya dito sa video na ito, eh. Pero bago mo Kasi i-play, lahat Boss ng Mac, ah, bago mo i-play ah, yan, sinasabi ko sa'yo, I have the right to refuse to give my opinion kung ayaw ko, ha? Pero oo, kung gusto ko lang, ganun lang. Kasi ako alam oo, ko yung limit ko dito sa social media. oo, no problem, oo. Okay. Sige, eto yung video. Mabilis lang yung video mo, ha? Ano lang 'to, mabilis lang, i-skip ko na. Ah, ayan, eto. Nako, Francis, alam mo, Eto. ako magsasabi. Hindi ako. Oh, ina naman eh. Pagagalitin niyo na naman ako eh. Minsan lang akong galit sa buhay. Ina, nakakulong ako ito. Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan niyo. Nako, Francis, alam mo. Sinabi mo patigilin lang yung anak mo pagtatanggol mo pa. Sinabi, Ginagawa. marami ako na, wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming Oh. sumisira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko na. Putang na, magsasalita na rin. Ako nga nagsasalita eh. Hindi ko itigil pakinggan niyo yung sasabihin ko. Oh, Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ako. Putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. Araw, nakikita ko. Napapanood ko. Naririnig ko. o dinatayo yung cellphone. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya ang ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung Anong tinapay naman. Oo, na Ayan, yan yung ito yung nag-trending noon na video galing doon sa in-upload to doon sa channel na si FLM for Filipinos. Yun yung nag-upload ng video na ito. At kumalat at ang daming nakapanood niyan, ang daming nagre-upload niyan, ang daming nakakita. Minumura ni FLM ang kanyang ina. Kasi ang nakakausap ko syempre puro anti. Ang mga nakakausap ko puro may ayaw kay FLM. Ngayon, gusto ko malaman, para sa iyo ba, ano ba ang opinion mo dito? Ito ba'y katanggap-tanggap? Ano ba ang pakiramdam mo sa ganyang usapan ng magnanay na minumura ng anak ang kanyang ina? Actually, alam mo yung nag-upload nito, ang nito, bastos siya. Kasi privacy to eh, ng pamilya na hinimasukan Okay. at nilabas sa social media. Alam mo yung mga conversation na ganito, lalo na pag yung anak mo nasa problema, di ba? At tapos yung isa mong anak nagkakaganyan pa, yung parang hindi nagkakasundo. Boss FLM, pasensya ka na ha, pero ang pamilya mo, ang nanay mo, ang pamilya mo, nire-respeto ko yan. Wala akong sasabihin na masama sa kanila. Ngayon, ang akin lang yung opinion ko. Bastos yung nag-upload ng video. Kung ako kay FLM, mas katulad dapat yan. tanggin. Kasi, alam mo kung bakit? Hindi masukan niya yung personal na record at in-upload. Sa pamilya kasi natin, even me sa family ko, nangyayari yan. Nagkakagulo kaming magpapamilya. Pero syempre sa amin lang dahil wala namang ganito-ganito na nangyayari, di ba? So it's normal na minsan na pag nandun ka, lalo na sa nung time na yon sa part ni FLM, pag nandun ka sa ganitong punto talaga, lalo na pag yung mga ginagawa mo na panghimasukan na ganyan, na nangyayari ng ganyan, talagang andon yung natitrigger yung galit mo, yung emotion mo, yung ganyan, na hindi mo na maiisip. Pero alam ko na, this is the greatest regret ni FLM sa buhay niya. Kaya nga ho, nung umuwi siya sa kanila sa Isabela, di ba, kinontent naman yan, na ipakita niya po, hindi lang ibig sabihin ng gusto niya i-content yung magulang niya, but
to show everybody na doon siya sa magulang niya, iniisip niya, ibig sabihin, mahal niya yung magulang niya. Hindi ibig sabihin na isang beses ginawa mo yan sa magulang mo, hindi mo mahal ang magulang mo. Kasi nandun ka sa pagkakataon, naggalit na galit ka, at ganun na ang nangyayari sa'yo. So, we cannot blame him. Oh. Kasi wag tayo maging hipokrita. Dahil sa mundong ginagalawa natin, mas masahol pa, mas worse pa yung iba dito. Kasi mayroon ng mga magulang, mga kakapatid, nag-aanuhan nga eh. Buti nga sila sa salita lang, di ba? Oh. So, ganun lang talaga yun. Tanggapin na lang natin. Hindi ko sinasabi sa inyo na tanggapin kasi kahit sino na minura mo magulang mo, mali yun. Pero ang maliho dito, may malaking maliho dito, ang yung nag-upload ng video ito. Kasi privacy to, inilabas niya. Yun lang po. Wala na ho akong ibang sasabihin. Katulad niyan sabi mo dapat ito yung tutukan ni FLM. Hindi ka ba nagtataka bakit hindi niya kinakasuhan yung naglabas nito? Wala na ho ako dun. Wala na ho ako dun. Hindi ko na ho sakop yun. Basta ako, wala akong pangalan na minention. Pero sa'yo na nanggaling, mali na minumura yung magulang. Mali talaga, Busmak. Mali. At saka sa FLM siguro, tinatanggap niya rin yun sa sarili niyang mali talaga. Pero case-to-case basis kasi yun eh. Ang pinagbabasihan eh. Sa kung anong klaseng sitwasyon. Dahil ako nangyari din yun sa akin. Admitted ako doon. Bilang anak minsan, na nagkakaroon ka ng mga ganitong mga problema, ganyan. But then and again, wala ka namang babalikan, magulang mo pa rin eh. So, namura mo na rin ng nanay mo? Hindi naman yung ganun talaga. Ibig sabihin, lumaban din nung mga panahon. Oo. Okay. Ako, marami akong alam na magpapamilya. Masobra pa po yan dito. Nanay nila, sinasabunutan nila eh. Pero nagkakaayos pa rin. Kasi FLM, nakita ko mahal na mahal ng nanay niya eh. So, hindi ho natin pwedeng husgahan ang pamilya, lalo na pag dumadaan po sila sa mga ganyang problema. Ganun lang po. Talagang ngayon na talagang nakikita ko na ikaw talaga yung literal na ibig sabihin ng love is blind. Hindi, you cannot measure my mind. Walang taong makapag-measure ng mind ko kahit sabi nilang bobo ako, may sayad ako, ganito ako. No, mas matalino po ako sa inyong lahat. Kasi kung hindi ako matalino, siguro nga, wala. Kumbaga, ganun talaga ang kasi ako, katulad ko, tingin ko, matalino ko eh. O ikaw, syempre, ganun din ang tingin mo sa sarili mo. Pero, diba, kasi ang stand ko po, hindi may impluwensyahan ng ibang tao. Pero marunong din po akong makinig. Marunong din po akong i-weigh ang tama o mali. At ang desisyon ko po yung paninindigan. At ang desisyon kong panindigan, ang panig ni FLM ay paninindigan ko po yun. Kasi pinili ko po yun. It is my freedom. Choice ko po yun. Pero ito lang sasabihin ko, wala akong sinasagasaan ng kahit sino po dito. Wala akong inaway. Kahit na ako po ay pini-PM, kahit ako po ay minumura sa messenger, never po akong nagmura balik sa kanila. Instead po, yung ibang mga bashers na FLM na naging kaibigan ko, pag nahingi po sila sa akin ng pambiling gamot, ay hindi naman to. Nagbibigay po ako ng pakunti-kunti, nagbibigay ako. Kasi naawa din po ako. Kaya po siguro kahit nandyan pa rin yung mga bashers ko, minahal din ako ng ibang mga bashers. Ganun po. Galing Ngayon, ito kasi yung mga sinasabi mo na alam mo yung tama at mali, freedom mo yun, pangatawanan yung pag-suporta kay FLM. Ito ba, tingin mo ba, kasi ito tatapatin na kita, si FLM makukulong ulit. Makukulong ulit siya. At medyo malaki yung bail na kanyang kakailanganin. Apo. Meron bang pagkakataon o kung sakali, in the past, nakapagbigay ka na ba kay FLM or in the future, willing ka bang magbigay kay FLM ng pangpiyansa niya? Never po, never po sa FLM humingi sa akin ng kahit piso. Kaya ako nagiging proud sa kanya. At yung pampiyansa po ni FLM, may pera po si FLM. May pera po siya. May nagsabi po sa akin na mapera si FLM. Kaya niya po yan. At alam ko sa mga kasuhan talaga na yan, Busmak, ubusan talaga yan ng pera.
Kasi meron kami dating nakilala kasi nasa marketing ako, supervisor ako ng marketing. Na talagang sobrang yaman, pero talagang nag-ubusan sila ng pera, naghirap dahil sa kaso. Ganun talaga. So, matira ang matibay, ganun. Opo. Hindi ko pa masasagot kung makapagbigay ako ng pera sa kanya. Pero ako kasi Boss Mac, ano lang, kung ano lang ginagawa kong pagtanggol sa kanya dito, yun lang ang kaya kong gawin, yung ipagtanggol siya. Okay. So, kung usapin pera, yan ang ingatan mo o iwasan mo. Kasi alam mo sa Opo, totoo opo. lang, kahit Never po. sa mga magkakaibigan, 'di ba? Let's say kunwari, Never po, magkaibigan tayo. Kunwari magkaibigan tayo, nangutang ako sa iyo, "Uy, Ate Marv, kailangan ko ng pambayad ng kuryente, mapuputulan ako, pahiram nga muna ng 500 'yan. Babalik ko rin bukas." Pero ang nangyari, hindi kita binayaran after 1 month, 'di ba? Diyan nagkakaroon ng Never minsan po, ng never po sa FLM na nanghihingi sa akin na humingi o na ano, never yung po. kasi Kaya proud po ako sa kanya. Kahit na one time nagkaka-chat kami, may connections kami. Never po siya nagparamdam. Ang sabi niya lang, kaya ko to, ganyan. Pero yung relationships, wala po yun. Ako lang po yung na-inlove sa kanya. Sa FLM po, wala pong pagmamahal sa akin. Ako lang pong in love sa kanya. Basta yung pera mo, safe ka. Wala yun. Wala yung problema. Ah, Wala yun. kasi Wag niyo hong isipin yung ganun. Kasi may pera po sa FLM. Yung sinasabi ko po sa inyo. Mapera po siya. pero kasi hindi kami naniniwala may pera si FLM. Meron po yun. Hindi yun lalaban ng kaso pag wala yung pera. Meron po yun. Basta may Ba't nagsabi, nanghihingi may ng nagsabi- ng pang-Xerox? hindi po siya nangihingi. Yun ay kusa pong pinibigay Pero- sa kanya. Hindi, nanghihingi siya ng pang-Xerox, saka ng pang-gasolina, saka pangkain nila ni Casper. Ay, hindi ko na pumasaklaw po yun kasi wala pa akong alam. Marami pong pwedeng gumawa ng issue. Marami pong pwedeng gawa-gawa lang. Pero ako, na isa hinangaan ko na sabi sa akin ni Kuya Alex, kahit saan sila mapunta, pag may nakakita sa FLM na nakawawang tao, inaabutan talaga niya yan ng pera. Pinapakain niya. Opo. Pero yung mga bagay na sabi-sabi lang yung ganito kanyan, hindi Nagkakausap ako din kayo ni naniniwala. Alex Pabella? Magkaibigan kami ni Kuya Alex Pavilla. Magkaibigan po. Okay. Wala hong Ngayon, katulad niyan, ngayon ay April 22, 2026. After 10 years, April 22, 2036, opo. nasa na ang isang Ate Marbs? Ano na ang Siguro. let's say after 10 years, after this conversation, ano na kaya si Okay. Ate Marbs? Masaya ako sa buhay ko. Siguro upo na lang ako sa bahumpa kasi tapos na yung mga anak ko, may trabaho na, pamangkin ko na sobra akong mahal na mahal. Tapos na sila. Wala na akong problemahin. Kaya nga sabi ko, Busmak, ayaw ko nang mag-asawa. Ayaw kong kumuha ng taong sakit sa ulo. At least dito yung pagmamahal ko kay FLM. Alam kong hindi magkatotoo, hindi mangyayari. Kumbaga, I never expect something in return. At saka yun nga sabi ko, di ba, kung na-forward sa'yo yung video ko ngayong araw na ginawa ko, pipiliin ko pong maging magkaibigan kami ni FLM kasi alam kong tatagal. Kaysa magiging magjowa kami, alam kong hindi tatagal. Alam ko, pag nagiging magkaibigan kami, balang araw, sabi nila, ganyan, walang pera, walang bahay. So balang araw dumating man yung time, Busmak, na wala na siyang makain, naghirap na siya or whatever, hindi ko man hinihingi kasi mapera naman talaga siya ngayon. I am willing din naman na kandungin siya, pakainin, pasigungin. Mo siya. Kasi nag-iisa naman ako sa buhay. Alam mo, Busmak, Wala alam mo ba, sa totoo lang. Wala kang asawa, wala kang anak. Wala po. Kasi, ayun nga, nasaktan po ako ng ilang beses. Yung mga trauma sa pag-ibig na nangyari sa akin. Nagiging, ko yun na, stop na. Kasi pinoprotektahan ko pong masaktan yung puso ko. So, what so happen kasi na pumintig kay FLM yung puso ko. Pero alam ko yung limitasyon ko kung hanggang saan. At kung hanggang saan ko lang siya mamahalin. Kasi ang daming baliw na babae dyan, Busmak. Gwapo talaga. O sabihin nyo na naman, baliw ako Ano pala? So, ano ka pala?
ano ka pala, parang okey lang sa'yo tumandang dalaga ka na, parang Oo, gano'n? tanggap ko na. Kasi nag-try po ako, noong 2024. May nakilala akong tao na broken po siya nung time na yun. Tinulungan ko siya para mag-heal. Yung parang inapi din. Tapos nung naging okay na siya, naging kami. Tapos sabi ko, "Handa ka na ba?" Sabi niya, "Andito ka na, hindi na kita papakawalan, mommy." Sabi gano'n sa'kin. Tapos Mm. nung time po smack na ako po ay okay, masayang relationships namin, magdamag, naka-video call kami matulog, ganyan. Tanggap niya yung mga anak ko, tanggap ko rin yung anak niya, nakakausap ko. Pero May dumating anak ka Bossmac, rin? ang mali niya ho kasi, hindi siya naging totoo sa akin. Kasi nag-pretend po siya na mapera siya, hasyendero, mayaman, may mga raptor, ganyan. Ako kasi hindi naman ako nagmamahal ng tao dahil sa ano, kasi siyempre may edad na rin ako, 'di ba? Ba't hindi naman ako ano pa, yung bagets na bagets pa na kailangan masinag ako sa mga bagay na ano. Siguro yung gusto niya lang i-boast yung sarili niya sa akin kasi confident woman nga ako at saka kung makita mo talaga dati, kasi dito sa UAE hindi kami nalabas, kasi bundok yan diyang labas namin, Oo, do'n Mm. talaga sa Hong Kong grabe talaga 'pag pumorma ako talagang akala mo ano talaga, hindi ako nalabas na hindi talaga ako bongga 'pag lumabas. So gusto niya siguro Oo. i-boast yung sarili niya sa'kin, pero nung na-terminate po ako ng trabaho, nawalan ako ng trabaho, siyempre masayang-masaya ako na nawalan ako ng trabaho kasi uuwi na ako, magkikita na kami. Do'n naman po siya lumayo hanggang sa ang paglayo niya na 'yun, pero nahalata ko ng wala siyang pera, na salita na lang. Sana tinapat na lang niya Mm. ako, pero yung paglayo niya na yun, hinanap niya yung sarili niya sa iba. So mahigit 1 taon bago ako naka-move on. Kasi, yung naka-move on dahil yung parang alam mo yun, nagsa-suffer ka sa roller coaster na emotion. Mawawala siya, Hmm. babalik siya, tapos 3 araw hindi sisin ang message mo, tapos bigla lang tatawag, yung ganyan ba. Hindi yung pagbitawan ka, bitawan ka na lang ng diretso. Tapos nung bumalik na naman ako ng Oo. Hong Kong, gano'n na naman ulit yung bumalik siya sa'kin. Tapos dahil may Hmm. trabaho na ulit ako, ganyan. Pero hindi naman siya humingi ng pera. Pero may iba kasi yung talagang naghanap na siya ng ibang babae na siguro mas nakikita niya yung sarili niya do'n. Pero hindi rin sila nagtagal, nung babaeng yun wala rin yun sa kanya. Nung nasaktan ako, Mm. dun ko na talagang sinara yung puso ko na hanggang dun na lang. Hindi na ako magpapapasok ng kahit sino. Ayoko nang hayaan na Ano durugin ako ng kahit sino. oo. Ate Marv, parang ano pala, you learn from your mistake, 'di ba? Merong tayong kasabihan na ang pinaka magandang, nagtuturo ng mga tama at mali, ay yung ating mga karanasan. So, tingin mo ba you learned from the mistake na nangyari before na may nag-pretend na mayaman, may raptor, mapera, tapos ngayon Yes, merong hindi, me hindi, me hindi, hindi i-correct ko lang mayaman, may hmm, iko-correct ko lang 'yun. Sabi ko nga, hindi ako natingin sa mayaman, sa may raptor at sa may pera. It doesn't matter to me. Ang tama, tiningnan ko kasi, oo. bakit hindi mo aayusin yung problema natin bago ka tumakbo at hanapin mo yung sarili mo sa iba? Do'n po ako Hmm. nag-learn. Bumalik siya Ayun nga, sa'kin February 20, ah, bumalik siya sa'kin Boss Mark, February 2025. Tapos hmm, gusto niya babalik lang siya na parang gano'n lang, basta-basta lang babalik kasi nagiging photoshoot model ako sa Hong Kong. Rumampa ulit ako, okey. kinukuha ulit akong lalaban sa modeling competition. Pinipigilan Mm, ako. Pero ang ginawa ko, tiningnan ko yung ano niya, nakalimutan niya tanggalin na in a relationships with ganito. Sabi ko sa kanya, okey. "Sa tingin mo gano'n ka lang ka basta-basta babalik sa buhay ko? Hindi na kita bibigyan," sabi ko, "ng pagkakataon na bumalik pa." Yun, tinapos Oo ko nga, na, gano'n. Nagdesisyon kumbaga ako. parang ano pala, meron ka na palang nakilalang tao na nagpapanggap na mayaman. Ngayon meron na naman na nagpapanggap na mayaman, na Wala minamahal mo naman, pa, okey lang ba sa'yo yun? hindi naman ho kasi si FLM nanligaw sa'kin, eh. Wala Hindi, naman ibig po sabi sinabi si FLM na mahal din kita, Ate Marbs. Ang oo, choice ko yun pong nga, mahalin siya, akin na lang po yun. oo nga, Wala akong kinalaman doon yung status o pagkatao ni FLM, kasi si FLM minahal ko siya na kung ano siya, pero alam kong hindi ako masasaktan kasi alam kong walang kami at hindi ako aasa ng relationship sa kanya. Gano'n po 'yan. Basta 'pag nagkita kami at 'pag magkasama kami, nandiya-diyan lang kami balang araw na magkaibigan. Gano'n po 'yan. okey. Basta Hindi magkaibigan lang po kami.
So, Ay, parang tuwa na sa'yo, yung mga okey girls lang ni na FLM nito. okey lang kahit na nagpapanggap si FLM na mayaman, okey lang sa'yo? Wala naman yung mga tao lang ho ang nagsabi niyo nagpapanggap si FLM na mayaman. Kasi wala naman ho akong pakialaman sa kung mayaman si FLM o hindi, eh. Eh, basta kung ano siya, tanggap ko po talaga siya. Wala ho akong pakialam sa Mm. yaman-yaman na 'yan. Oo, gano'n po 'yan. Wala kang pakialam kung ano man ang katayuan sa buhay ni FLM. Wala ho akong Hindi pakialam hindi sa kung hindi ano man pong hindi ba sa'yo ano, hindi ba sa'yo importante na yung mamahalin mong lalaki, eh, yung totoo at hindi nagpapanggap? kasi tanggap ko naman ho sa FLM na gano'n, mga tao lang po ang nagsasabi na nagpapanggap siya, eh. Ako kung ano nakikita ko sa kanya, eh, nag-e-enjoy ako do'n tingnan lalo na 'pag nakatawa siya, 'pag very confident siya. Wala na ho akong pakialam sa sasabihin nila na nagpapanggap ba 'yan o hindi nagpapanggap, I don't care. Gano'n talaga, eh, Eh wala akong magawa kasi pinili kong suportahan yung tao, pinili ko yung taong yun sa hmm, buhay ko, eh. hmm, Tapos ngayon dahil lang sa ibang tao, eh, maimpluwensyahan yung kung ano yung ano ko, yung gusto ko sa buhay na gawin. Kasi sa totoo lang, wala ho akong problema sa buhay ko, Boss Mac. Mga mm. minor na problema siguro dito sa mga lessons sa mga batang tinuturuan ko, pero yung sa buhay ko, no. Kasi ako na step by step organize na o-organize ko ho lahat ng mga ano, kaya hindi ho ako nagkakaproblema sa magulang ko, wala ho akong problema. Sa mga kapatid ko, wala Hmm, ho silang pakialam sa ginagawa ko sa social media. Kasi alam naman ho nila na, ah, binuhos ko pa yung buhay ko sa kanila. Nagka-cancer ang ate ko, ginastusan ko lahat, ibinigay ko. Ako lang mag-isa. Sa mga anak ng mm, ate kong naiwan, ako pa din. Tumayong magulang hmm, para sa kanila kahit wala silang magulang. Inalalayan ko ngayon, graduating na siya next year, civil engineering student. Oo, pagkatapos mga kapatid ko, nanay ko, every month kahit na hindi na kailangan nagbibigay ako sa nanay ko every month, walang palya 'yan. Kaya ho, hmm. ang buhay ko ay masaya. Ngayon kung kukuha po ako ng isang lalaki na So, maraming salamat po, ingat po kayo, nasaan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.